Sa gitna ng dalawang puso. Si Ana, isang masayahing dalaga, ay laging nakikita sa parking malapit sa kanilang eskwelahan. Isang simpleng araw nang makilala niya si Ryan, isang tahimik at magmahal na binata na mahilig sa photography. Nakatingin si Ryan sa likod ng kanyang camera, kinukunan ng larawan ang mga bulaklak sa parke nang aksidenteng makuhanan niya si Ana, na noon ay tahimik na nagbabasa sa ilalim ng puno. Hindi inaasahan ni Ana ang pagkakataong iyon, ngunit nang makita niyang papalapit si Ryan, nagulat siya. Pasensya na, sabi ni Ryan, halatang nahihiya. Hindi ko sinasadyang makuhanan ka ng litrato. Nakita lang kita at ang ganda ng eksena. Ngumiti si Ana. Walang problema. Mukhang maganda naman ang shot mo. Simula noon, palaging bumabalik si Ryan sa parke at palaging hinihintay na makita si Ana doon. Naging magkaibigan sila. Nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang mga interes, si Ryan sa photography at si Ana sa pagbabasa. Sa bawat araw na magkasama sila, naramdaman ni Ryan na unti-unting nahuhulog ang kanyang loob kay Ana. Ngunit isang araw, dumating si Miguel. Si Miguel ay isang kaibigan ni Ana mula pagkabata, ngunit hindi nila madalas na nagkikita dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Ngunit ngayon, bumalik siya mula sa Maynila matapos mag-aral doon ng ilang taon. Sa unang pagkakataon, muling nakita ni Ana si Miguel sa parehong parke. Pamilyar ang kanyang presensya at agad na bumalik ang kanilang samahan, masaya at puno ng tawanan, tulad ng dati. Habang magkasama sina Ana at Miguel, nag-uusap at nagtatawanan, nakita ni Ryan ang lahat mula sa malayo. Pakiramdam niya ay may malamig na hangin na dumaan sa kanyang dibdib. Hindi niya may paliwanag ang kirot na naramdaman habang pinagmamasdan sina Ana at Miguel. Masakit sa kanya, lalo na't unti-unti niyang napagtanto na may puwang sa puso ni Ana na tila matagal nang nakalaan para kay Miguel. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng mahati ang atensyon ni Ana. Sa isang banda, naroon si Ryan, mapagmalasakit, tahimik na laging nandiyan, laging nag-aalaga. Sa kabilang banda, naroon si Miguel, punong-puno ng buhay, kilala niya sa bawat aspeto ng kanyang pagkatao mula pa noong bata sila. Ramdam ni Ana ang tensyon sa pagitan ng dalawang binata. Napansin niyang unti-unting naging mas tahimik si Ryan sa kanilang mga pag-uusap, tila nag-aalangan na magpakita ng damdamin. Si Miguel naman, tila bumabalik ang dating samahan nila, ngunit ngayon may mas malalim na emosyon na bumabalot sa kanilang mga tawa. Isang gabi, habang pauwi mula sa kanilang paboritong lugar sa parke, huminto si Ryan sa tabi ni Ana. Ana, kailangan kitang kausapin, sabi ni Ryan. Ang boses niya ay puno ng kaba. Alam kong naging magkaibigan tayo, at ayokong mawala iyon. Pero hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita. Nagulat si Ana, hindi alam kung ano ang isasagot. Alam niyang espesyal si Ryan para sa kanya, ngunit nalilito siya. Hindi pa siya tapos sa mga nararamdaman niya para kay Miguel. Bago pa man makasagot si Ana, isang linggo ang lumipas, at si Miguel ay nag-aya ng isang pag-uusap. Ana, nagsimula si Miguel habang nakatingin sa mga mata niya. Matagal na kitang kilala, pero ngayon lang kita tunay na nakita. Hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Ang mundo ni Ana ay tila natigil. Dalawang binatang mahalaga sa kanya ang nagpapahayag ng kanilang damdamin, at hindi niya alam kung paano pipiliin ang isa nang hindi nasasaktan ang kabila. Sa gabing iyon, umuwi si Ana ng mabigat ang kalooban. Pinag-isipan niya ng mabuti kung sino ang pipiliin. Si Ryan, na laging nandiyan para sa kanya, laging handang makinig at magbigay ng suporta. O si Miguel na matagal na niyang kasama, puno ng masasayang alaala at kilala siya mula pagkabata. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip na pagdesisyunan ni Ana na kausapin ang dalawa, tinawag niya silang pareho sa parke kung saan nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng puno sa parehong lugar kung saan una niyang nakilala si Ryan at muling nakita si Miguel, humarap siya sa kanila. Ryan, Miguel, nagsimula si Ana, ang boses niya puno ng emosyon. Mahal ko kayong dalawa, pero alam kong hindi patas na gawing komplikado ang mga buhay natin. Hindi ko kayang maging sa inyo ng pareho, kaya kailangan kong pumili. Natigilan ang dalawa, tahimik na naghihintay sa sasabihin ni Ana. Huminga ng malalim si Ana bago nagsalita. Miguel, matagal na kitang kilala at lagi kang magiging espesyal sa akin. Pero si Ryan ang kasama ko sa mga panahong hindi ko inaasahan ang pagmamahal. Siya ang dahilan kung bakit natutunan kong muli ang magmahal. At ngayon, alam ko na ang sagot. Tumingin siya kay Ryan, ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Ryan, ikaw ang pinipili ko. Si Miguel ay ngumiti ng malungkot, tinanggap ang desisyon ni Ana, habang si Ryan naman ay halos hindi makapaniwala.
Sa wakas, niyakap siya ni Ana at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng araw, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kwento ng pagmamahal, ng pagpili, at ng isang bagong simula.